A good soldier endures difficulties. Everybody say, endures difficulties. Handang magtiis ng paghihirap. Kita niyo yung mga soldier? Pag sinesend yan sa mission field, ready sila. Kaya sila'y dumaan sa isang mahigpit na training. Sapagkat ina-anticipate nila na pwedeng dumating sila sa ganong sitwasyon na kinakailangan talaga nilang magtiis. Imagine yung sa 44 na pumasok doon sa kampo ng mga kalaban. 1,000 yung kalaban, sila ay 44. Pero na-accomplish naman nila yung mission. Ang problema, hindi na sila nakalabas. Bakit? Terrain eh. So, una, kulang sila. Pangalawa, wala nang dumating na backup. Pangatlo, hindi, yun yung soldier, ano? Di ba last week na pag-usapan natin, a good soldier obeys and never complain because they believe that their senior officer is always right. And if ever that their senior officer is, alam nila na may mali, babalik sila sa rule number 1. Their senior officer is always right. Kaya, unang-una of course, dun sa mga soldiers natin, tayo ay humahanga sa kanilang katapangan. At sa spiritual, we are as soldiers of Christ. Amen ba? So, ang buhay na ito ay buhay ng pakikipagdigma. Yung bawat paggising mo sa umaga, nag-uumpisa na muli ang panibagong pakikibaka. Hanggat buhay tayo, tuloy ang laban. Kaya sabi ni Apostle Paul, to live is to Christ and to die is gain. Habang siya'y nabubuhay, patuloy siyang makikipaglaban sa kasamaan at pilit na mamumuhay ayon sa katuwiran ng Panginoon. Ngayon, kung siya man ay mamatay na, ito ay pakinabang sa Kanya. Amen ba? Praise God. Let us pray. Heavenly Father, once again, we dedicate to you this service, Father. Again, anoint my lips, Lord, as you anoint the ears of the hearers. Bless your word na ngayong umaga ay sama-sama naming pagsasaluhan. Salamat po. Iuuwi namin ang inyong salita na buong buo, hindi lang napakinggan, kundi may wisdom kaming galing sa iyo para ito'y maipamuhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Everybody say amen. Praise God. Endures difficulties. Alam niyo po, 2 days ago, merong biglang surprise witness sa Senate. Sino yung nag-aabang ng balita? O nanonood ng mga, alam niyo yan, yung hearing sa Senado. Diba? So merong surprise witness. At yon ay si, ano ang pangalan nun? Tandaan nyo ba? Si Master Sergeant Orly Gutesa. Siya ay ex-Marines. Okay? Of course, dinidiscredit, no, yung kanyang credibility as a witness. Siyempre, naabang tayo kung ano talaga yung mangyayari. Pero tayo, bilang mga ordinaryong mga mamamayan na nag-o-observe at nagbabantay para sa ating bayan, kita natin, ako personally, tinitingnan ko yung reason niya bakit siya biglang lulutang para mag-witness. Mas madaling manahimik Diba? Tapos, syempre kumikita rin sila. Pero pinili niya magsalita. Nagustuhan ko yung dahilan na nakita ko. Sabi niya, ayaw daw niya na magdusa yung kanyang mga anak at mga apo dahil dun sa bagay na yon. Kaya pinili niyang magsalita. Although, of course, nagkamali dahil nga
nagamit sila doon sa maling gawain. Pero hindi pa naman huli ang lahat para maitama niya. At timing talaga yon na kailangang magsalita na siya hanggat ongoing yung investigation. Pero ang punto natin, yun nga, pag tumayo ka sa tama, sa katotohanan, hindi naman papayag dyan lagi yung kabila. Kaya ngayon, kung ano-ano yung lumalabas. At parang ang nangyari, fake daw yung yung ginawang, ano yung tawag doon? Notary. So fake. Pero di ba nagpapanotary tayong lahat? Talaga namang humaharap yung clerk or yung, di ba? Hindi naman humaharap normally yung mismong lawyer. Nandun lang yan sa loob ng kwarto. Gagawin niya yan. Tapos dadalhin niya dun sa loob ng kwarto. Kasi madalas nagpapanotaryo kami. Tapos pipirmahan niya nung abogado sa loob. Tapos yun ang gagawa ng lahat. Magre-record kasi may number yan. Tapos magtatatak. Siya na lahat gagawa nun. So, anyway, basta tayo mulat ang ating mga mata. Kasi ayaw nating basta lamang tayo nananalangin. Gusto nating manalangin nang naaayon sa kung ano ang hinihingi ng pagkakataon at kung ano ang kailangan. Amen ba? So, ganon. So, ba't ko siningit kanina na ex-Marines siya? Alam nyo, sa 3 unit ng Armed Forces of the Philippines, kapag ang isang tao ay pumasok sa PMA, pag lumabas yan, meron siyang 3 choices kung saan siya gustong pumunta. Una, pwede siyang pumunta sa Army. Pangalawa, pwede siyang pumunta sa Air Force. Pangatlo, pwede siyang pumunta sa Navy. Kung saan yung Marine Corps ay nakapaloob doon. At may sabi nga ng Marines, 'di ba? Sa loob ng kanilang organization, once a Marines, always a Marines. Ano ibig sabihin? Matapang ho ang Marines. Ano pang ibig sabihin? Doon sa 3 unit, kinikilala at nirerespeto nilang lahat na yung Marines ang pinaka matindi. So ano ibig sabihin natin? Pagka nagka-problem, at of course, alam naman natin na yung nangyayari, no? Merong nagko-cover up, merong, ganyan labanan talaga yan Walang pinagkaiba sa spiritual yan. Labanan ng kasamaan at kabutihan, di ba? So, ako nga sabi ko nga, ang susi dyan, once the military bumaliktad, tapos na ang usapan. Kasi sila yung dyan sila talaga yung key. Pag nagkakaroon na ng problem, nagkakaroon na ng kaguluhan, sila lang talaga yung tatapos at magpapabalik ng kapayapaan. Kasi sila nga yung nasa peace and order. So, ang prayer natin more on the peace and order ng mga organizations natin. Kailangan nila ng panalangin. Kasi tao rin yan. Ang hirap din ng laban nila. And of course, lalo na yung mga senior officers, they need prayers. Amen ba? Katulad mo, katulad ko. Lalo na pag mga general sa spiritual. Ano sino yung mga general sa spiritual? They are the 'di ba? The church leaders, the pastors, the reverends, and our bishop. 'Di ba? Bakit? Kasi sila yung sila talaga yung main target Di ba, once na ang isang unit pinadala mo sa Mindanao, for example, ang target ng kalaban dyan is the platoon commander. Pag tinamaan ng platoon commander, aatras na yung buong unit. Bakit? Wala na magbibigay ng instruction. That's why very important na yung atin pong mga leaders, yung mga ate po natin sa church, kuya, yung mga guides natin, panalangin po natin sila. And we also prayed for you. Pinagpe-pray namin kayo. So mag-cover tayo ng isa't isa ng panalangin kasi
Ito yung magsasalba sa atin sa labanan. Spiritual ito. Hindi natin nakikita ang mga bagay na pwedeng maganap bukas, mamaya o sa isang araw. Ang pinanghahawakan lamang natin at ang lakas natin ay pananampalataya natin at ang ating sama-samang pananalangin sa isa't isa. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, lagi kitang ipagpe-pray. Amen. Praise God. So, 2 Timothy 2, verse 3. A good soldier endures difficulties. Ano sinasabi dito? Endure suffering along with me. Diba? Sabi ni Jesus, endure suffering along with me as a good soldier of Christ Jesus. Apostle Paul is speaking. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life. Iba ang standard ng pamumuhay ng isang military man at ng isang civilian. Ang civilian ay wala masyadong, eto yung pinakamadali. Pag civilian ka, lack of discipline. Pag military man ka, ina-expect mo na disiplinado yan. Amen po ba? Yun ang dahilan kung bakit tayo bilang mga spiritual na mga soldier, di ba? As a good soldier of Christ Jesus, sabi doon, don't get tied up in the affairs of civilian life. For then, they cannot please the officer who enlisted them. Ang focus natin is to please the Lord, our great commander. Sa Kanya tayo nakafocus. Kaya hindi natin isipin anong isipin na lang ng katabi mo, ng kapwa mo, ng mga tao sa palibot mo. Bakit? Hindi tayo man pleaser. Amen? Ang focus natin ay si Lord. Ang dapat ma-please sa ating buhay, sa ating ginagawa, ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Regardless ng kung ano man ang sinasabi. Kasi lahat naman tayo may mga lapses. Amen ba? Walang perfect. Lahat tayo ay papunta pa lang sa perfection. Kaya nga, di ba, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Yun ang dahilan bakit tayo nagpupunta sa church. Hindi tayo nasa church because we are perfect people. Nasa church tayo kasi tinuturing natin na ang church natin na spiritual hospital na siyang pwedeng umadres ng ating mga pangangailangang sakit sa spiritual. Amen ba? So dito tayo dahan-dahan inaayos ng Panginoon. Kaya kung ano man yung mga nangyayari, mga problema, kung ano mang mga issues natin sa labas, lagi mong ipaglalaban ang church. Lagi mo ipaglalaban ang relationship mo kay Lord. Lagi mo ipaglalaban yung commitment mo sa Kanya. Ano mang mangyari, ang Diyos ay hindi dapat madamay sa anumang affairs natin o mga issues natin sa kapwa natin. Amen ba? Dapat laging, di ba, ilalaban mo eh. Pero of course, ang daling pag-usapan, pero once na nandun ka na, ang hirap na nun. Amen ba? Una, pag nagkaroon ka ng problem, especially kung sa kapwa mo kapatid sa Panginoon, ang hirap nun. Pumapasok yung hiya, pumapasok yung pride, pumapasok, di ba? Ang dami. At lahat yon weapon na ginagamit ng kaaway to stop you. Para i-discourage ka at hindi ka na magpatuloy. Kaya sabihin mo sa katabi mo, as a good soldier of Christ, diba? Be willing to endure difficulties. Kasama sa buhay yan. Sabi mo sa tabi mo, kasama sa buhay yan. Amen? Yung nagsasalita, ay may integrity yan. Si Apostol Pablo, diba? Sabi niya, endure suffering along with me. Sinabi niya yan. Di ba siya yung nagsulat ng 13 aklat sa New Testament? Pero balikan mo yung buhay niya at balikan mo yung buhay niya habang siya nasa journey na ng paglilingkod. Di ba? Hindi madali. Sabi niya halos nakaranas na akong mag 50-50 dahil sa pagsiserve.
Nakaranas akong magutom, nakaranas akong iwanan ng mga tao, nakaranas ako na mawala, nakaranas akong magkaroon, nakaranas ako na manghina, nakaranas akong lumakas. At doon sinunod niyang sinabi yung Philippians 4 verse 19, that I can do all things through Christ who strengthened me. Bago niya sinabi yan, ay sinabi niya ang napakarami niyang pinagdaanan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang pwedeng magsabi ng I can do all things through Christ who strengthened me ay yung mga taong dumaan at lumampas sa iba't ibang pagsubok. Tapikin mo yung katabi mo. Ikaw yan, brother. Ikaw yan, sister. Amen? Ang sabi ng 1 Peter 4 verse 12, Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you. Sabi niya, huwag kayong magtataka sa mga nangyayari. Huwag kayong magtaka sa mga nararanasan nyo. Huwag niyong isipin na kakaiba yung nangyayari sa inyo. Instead, be very glad. Bakit? Di ba? For these trials make you partners with Christ in His suffering. Aba, magpasalamat ka, matuwa ka. Bakit? Kasi nakikibahagi ka sa paghihirap na ginawa ni Kristo nang tubusin niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Wala namang kasalanan si Christ eh. Di ba? Pero nag-suffer siya ng napakarami. Para saan? Para kanino? Para sa akin at para sa iyo. Amen? So kung makaranas man tayo ng mga sufferings or kung ano-ano man sa paglilingkod natin, dapat daw ikagalak natin ito. Sapagkat sa ganitong pagkakataon ay nakikibahagi tayo sa mga hirap na dinanas ng ating Panginoong Diyos. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, be glad. Be very glad. Actually, yun yung pagkakasabi. Okay? So that you will have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to all the world. If you are insulted because you bear the name of Christ, you will be blessed, for the glorious Spirit of God rests upon you. Ang tindi niyan. If you are insulted because you bear the name of Christ. Sino dito yung, nung malaman ng friend mo na naglilingkod ka sa Panginoon, nag-church ka, di ba? Sabi na kagad sila sa'yo, oy, ikaw pala ay praise the Lord. Ganun ba? Baka lumampas ka na sa langit niyan. Ganyan, di ba? Okay lang. Amen ba? Okay lang. Intindihin natin sila kasi ganyan din tayo dati. Bakit? Hindi natin alam yung truth eh. Ganun talaga. Hindi natin masabing, di ba? Ang hirap panagutin yung mga tao na, di ba, hindi sila aware doon. Pero of course, alam naman natin yan na talagang sa law, di ba? Ang sabi doon, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko po alam na bawal tumawid. Hindi ko po alam na bawal pumatay. Hindi ko po alam na mananagot pa rin. Okay? Pero tayo bilang mga dating nasa ganong kalagayan, ang aking pinapaalala, huwag kayong magagalit sa kanila. Unawain natin sila. Amen ba? Minsan mismong husband mo pa. Minsan, di ba? Minsan mismong kasama mo pa sa bahay. Mga hindi mo, syempre, ikaw nag-church, yung iba hindi. Di ba? Minsan, ganun yun. Nasa Bible eh. Di ba? Kayo-kayo sa loob ng tahanan. Kapag magkaiba kayo ng pananampalataya, yung belief ninyo, doon pa lang ay makakaranas na kayo ng iba't ibang persecution at pagkaguluhan. Bakit? Magkakaiba eh. Amen ba? Yan. So, ang pagtayo sa katotohanan, ang pagtayo sa katuwiran, pagtayo sa tama, ay tanggapin natin, mga kapatid. Mayroong kaakibat na sufferings. Amen ba? Narinig nyo na yung, bakit kaya ganon? Kung kailan ako lumalapit kay Lord, saka nagpapatong-patong ang problema ko. Di ba? Ganito. Hindi actually nagpapatong-patong nung maglingkod ka. Noon kasi ay hindi ka aware dyan. Hindi mo yan alam. Wala kang pagkakaunawa eh. Ngayon kasi binuksan ng Diyos ang iyong mga mata.
lumawak yung iyong perspective, lumawak yung vision mo. Hindi ka na lang nakatingin sa lupa, nakatingin ka na sa langit. So aware ka sa nangyayari. Kaya yung mga dating nangyayari sa'yo, pati yan nabuksan. Kaya bantay na bantay mo ngayon ang mga nangyayari sa'yo. Dati pa yung nagaganap. Aware ka lang ngayon. At yun ay biyaya ng Diyos. Kasi noon, papunta ka na pala sa bangin, wala kang alam. Ngayon, bawat hakbang mo, may choices ka. Pakanan o pakaliwa. At may mga pagkakataon na dumating yan nang hindi mo inaasahan, alam mo ngayon kung anong gagawin mo. Ano? Maninindigan ka sa pangako ng Diyos o susuko ka? Amen? Diba? Ang hirap nun. Tatayo ka as witness. Tapos grabe naman. Humirap na ang buhay ko. Nag-witness lang ako. Diba? Anong sinasabi ni Lord sa atin? What is our common duty as a believer of Christ? Mag-witness. Tungkol saan? Tungkol sa katuwiran. Mag-witness tayo sa mga tao. Share natin yung mga kamag-anak natin. Kakausapin natin yung mga tao sa paligid natin. Yung mga neighbors natin. Ipapaalam natin sila ang bagay na nalaman natin. Ito pala ang katotohanan. Ito pala ang tama. Amen? Ito yung katotohanan. Na ano? Si Jesus ay namatay para sa'yo. Hindi ang katotohanan ay sa amin ka sumama, kami ang tama. Hindi. Sino pinapakilala natin? Si Jesus Christ. Si Jesus ang namatay para sa iyo. Si Jesus ang kailangan mo at tanging magsasalba para ikaw ay hindi parusahan sa impyerno. Si Jesus lang. Amen ba? Ayun yun eh. Ang problem, di ba? Minsan natatakot tayo. Gusto natin na, Pastor, pwede bang attend na lang ako sa church? Lagi naman po akong pupunta. Wala namang masama. Pero, meron kasing Great Commission. As your pastor, yun yung lagi kong pinapaalala. Maglingkod tayo. Okay yung pagpunta sa church. Pero, ang totoong paglilingkod ay pagbabahagi ng ebanghelyo ng katotohanan. At ang ebanghelyong ito, si Jesus ay namatay, makalipas ang 3 araw ay muling nabuhay, lumuklok sa kanan ng Diyos, at nabubuhay magpakailanpaman. Ito yung ebanghelyo. Ipaalam sa tao na ang kailangan mo at solusyon sa lahat ng tanong mo ay si Jesus lamang, wala nang iba. Amen? Huwag natin pag-usapan yung religion. Magkakawatak-watak tayo dyan. Amen? Yan ang dahilan bakit nagkakagulo ang mundo. Pag-usapin ng relihiyon, magulo yan. Hindi. Ang dapat pag-usapan ay si Jesus na namatay para sa ating lahat. Pag si Jesus ay tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas, safe ka na, sabi ni Marcoleta. Amen ba? Safe ka na. Amen. Bakit? Si Jesus ang sagot. Hindi ko kayo masasagot. As your pastor, mag-guide lang. Diba? Pero lahat tayo, isa lang yung daan natin. Si Jesus lang. Pantay-pantay tayo. Umaasa sa habag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Kaya handa tayong magbata ng anumang, di ba, pagsubok na pwede nating maranasan dahil sa ating pagtayo sa katuwiran, pagtayo sa ating Panginoong Diyos. Next, qualities. Number 5. He's always faithful no matter what. Yan daw yung good soldier. Always faithful. Kahit buhay. Kaya nga, yun eh. Pag soldier ka, eto yung binigay na order, wala kang choice. Kala nyo ba gusto ng mga pulis yung ginagawa nilang pagharang sa mga rallyista?
Hindi. Amen? Kasi bahagi sila ng boses ng mamamayan. Ang mga pulis din ay katulad nating mga Pilipino. Kaya lang, may order. At yun naman talaga ang tungkulin nila. Amen ba? Kaya may nakikita tayong nabibidyohan na pulis, umiiyak siya habang nandoon siya sa hanay ng mga pulis. Kasi labag sa kanya, pero yun siya eh. Soldier siya. Yun ay example ng good soldier. Di ba? Hindi ka mag-o-oppose. Kasi ganun talaga. Ganun din bilang mga naglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Ano sabi sa atin? James 5:11, we give great honor to those who endure under suffering. For instance, you know about Job. Di ba? Sino nakakilala kay Job? Di ba si Job? Matuwid. Walang ginawang masama. Maka-Diyos. Di ba? So, nasa kanya na lahat. Biglang nagkaroon ng pagsubok. Anong pagsubok? Mahirap na pagsubok. Patay lahat ng anak, nagkasakit pa, naubos ang kayamanan. Kung sa atin, hindi yun madali. Amen? Kung sa atin nangyari, ano gagawin natin? Baka sabihin natin, ayoko na maglingkod sa Panginoon. Nung pinakilala si Job sa Bible, isang taong matuwid, napakayaman, maka-Diyos, nagbibigay sa mga may hirap. So, nasa kanya na. Pero sa kabila ng pagsunod niya sa Panginoon, pwedeng sabihin ng iba, Lord, ba't ako? Amen? Sinong nakapagsabi na rito nang nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng problema, biglang nasabi mo, Lord, ba't ako? Lord, bakit sa akin nangyari? Lord, bakit sa anak ko nangyari? Lord, bakit sa tatay ko nangyari? Diba? Kini-question natin si Lord. Lord, bakit? Ba't ako? Kulang na lang sabihin natin, Lord, mabait ako. Kulang na lang sabihin natin, Lord, wala bang mas masama sa akin? Hindi ba mas masama yung nandoon sa kabilang kanto? Bakit ako? Bakit ako? Kung may pwede magsabi niyan si Job, Lord, bakit? Sa kabila na ginagawa kong paglilingkod at tamang pamumuhay, bakit? Pero hindi siya nagsalita ng kahit ano. Job, a man of great endurance. You can see how the Lord was kind to him at the end. For the Lord is full of tenderness and mercy. But most of all, my brothers and sisters, never take an oath by heaven or earth or anything else. Just say a simple yes or no so that you will not sin and become them. Minsan dami natin sinasabi kay Lord. Diba? Eh sa dami ng pagsasalita, hindi pwedeng hindi tayo sasablay. Amen? Kaya si Job tinuturing siya. Ano ginawa ni Lord sa kanya? Kinahabagan ng Panginoon. Dahil sa pananatili niyang faithful. Everybody say faithful. Tumayo sa Panginoon. Kahit sinasabi ng asawa niya, sa kabila ng nangyayari sa buhay mo, Diyos ka pa rin ng Diyos. Asawa nagsabi sabi ng asawa niya, mas mabuti pa, sumpain mo ang Diyos mo at mamatay ka. Yun ang sabi ng asawa. Nawala na nga lahat ng anak. Nawala na ang kabuhayan. Nagkasakit ka pa. Na yung sakit mo, halos nandun ka sa basurahan. Literal si Job. Nasa basurahan, sa dami ng sugat, yung palayok, kinikis-kis sa sugat, makaramdam lang ng ginawa. Tapos yung asawa mo na natira sa'yo, kakampi pa ni Taneng. Sumpain mo na ang Diyos mo. At mamatay ka. Pero sabi ni Job, tatanggap ba tayo ng mabuti sa Diyos? At hindi ng masama? Lumabas akong hubad sa sinapupunan ng aking ina. Aalis akong hubad.
Dahil sa kanyang pananatiling tapat at pananampalataya sa Diyos. Pag binasa ninyo yung last chapter ng Book of Job, chapter 42, the Lord doubled. Dinoble ng Diyos sa chapter 44 ang lahat ng nawala kay Job. Taas ang kamay ng gusto ng dobleng pagpapala. Manatili kang tapat. Ano man ang nangyayari, ano man ang nararanasan, God is in control. Kung naniniwala kang ang Diyos ay Diyos na nakakaalam ng lahat, Diyos na omnipotent, all-powerful, magtiwala ka na ang Diyos hindi ka pababayaan. Sa dulo, ipapanalo ka. Amen? Yun talaga. Kaya si Job napakatindi. Kaya pag nakakaranas kayo ng matinding problema, basahin nyo si Job. At mahihiya ka kay Job. Lord, sorry ha. Wala pa pala sa sinapupunan. Yung kay Job, 10 anak namatay lahat. Si David, namatay din ng anak. Amen? Pinag-fasting niya. Pero nung nalaman niyang wala na, naligo, nag-gel, nagpapugi. Wala na siyang magagawa. Ganun talaga. Pero ano ginawa ng Panginoon? Diba? Nirestore ng Lord itong si Job. At up until now, ang laki ng lesson na natututunan ng mga Kristiyano sa buhay niya. So yung ginagawa mong paglilingkod ngayon, mamanahin ng mga anak mo. Amen. Kung liko ang buhay mo ngayon, mamanahin ng anak mo. Ano sabi ng Bible? Mas mabuti ang malinis na pangalan kaysa malaking kayamanan. Kaya yung pangalan mo, kaya bilib ka sa mga lolo dati, may prinsipyo. Huwag mong dudungisan ang pangalang Bartolome. Amen? Ganon sila katindi. Hindi kita pinag-aral para lamang ganyan. Mahalaga sa kanila ang pangalan. Ang nawawala sa panahon ngayon ay ang prinsipyo. Amen? Kaya mapalad ka pag nakakita ka ng taong maprinsipyo, hindi mo kayang baliin yan. Hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng pagawin ng bagay na mali. Hindi yung kalooban ng aking Diyos. Amen? Praise God. So, ano encouragement ngayon sa mga good soldier? 1 Corinthians 15:58. So, dear brothers and sisters, be strong and immovable. Sabihin natin, immovable. Always work enthusiastically. Ibig sabihin ay maging masigasig ka. Always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you can do for the Lord is ever useless. Nothing you can do for the Lord is ever useless. Lahat ng ginagawa mo para sa Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. Kaya yung ginagawa mo kahit walang nakakakita, yung ginagawa mo kahit naiwan ka na lang mag-isa, yung ginagawa mong tama kahit pa labag sa karamihan, ituloy mo lang. Hindi yan nawawala ng kabuluhan. At sa takdang panahon, aanihin mo ang lahat ng ginagawa mong kabutihan. Amen? Tapikin mo yung katabi mo. Brother, ikaw yan. Sister. Basa ulit tayo ng Bible. Romans 8:35. Can anything ever separate us from Christ's love? Ito yung question. Meron pa bang makakapaghiwalay sa pag-ibig natin? O sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Sagot, does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death?
As the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like a sheep. No. Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ, who loved us, and I am convinced, sabi niya, that nothing can ever separate us from God's love. Sabi mo sa tabi mo, nothing. Nothing can separate us from the love of God. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Ano man ang mangyari, kahit ano yan, walang pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kung bumibitaw ka na dahil sa bigat at hindi mo nakayanin, ang Diyos na ang kakapit at hahawak sa iyo. Di ba nakita niyo yung footprints in the sand? Sinong nakakita na niyan? Nakita niyo, di ba? Nakita niyo yung dalawang pares ng footprints? Di ba? Tapos, pag tiningnan niyo yung yapak ng paa pagdating sa dulo, isang pares na lang. At ang sabi ganito, Lord, bakit nung panahong masaya ang buhay ko, masagana ang buhay ko, malakas ako, doon mo ako sinasamahan? Bakit ngayong bigat na bigat at patong-patong ang problema ko na halos hindi ko nakayanin? Bakit iniwan mo ako? Sabi doon sa story, titigan mo yung isang pares ng paa na naiwan. Anong napansin mo? Sabi niya, mas malalim po yung lubog ng paa. Alam mo ba ba't malalim ang lubog ng paa nun? Una, yung pares na yon hindi sa'yo, akin. Ba't lubog siya? Kasi yun yung panahong hirap na hirap ka, binuhat na kita. Amen? Kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Mahal na mahal ka niya, higit sa alam mong mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Namatay nga siya para sa'yo. Ano ba naman yung solusyonan ang problema mo na yan? Amen ba? So remain faithful no matter what. Because God, our commander, remain faithful up until His death on the cross of Calvary. Pinaglaban ka niya. Pwede siyang sumuko. May choice siya. Pwede niyang sabihin sa mga angels na bumaba kayo, supo, patayin ninyo ang mga taong ito na nagpapahirap sa akin. But He remained silent hanggang kamatayan para sa iyo, para sa atin. Kung hindi niya gagawin yon, hindi niya tayo maililigtas at walang pag-asa ang sangkatauhan. Kaya tayo ganito ngayon. Kasi may pag-asa tayo sa Panginoon. Amen ba? So kung kilala mo talaga si Lord, ipaglalaban mo. Ilalaban mo siya. Taas ang kamay ng kilalang kanyang Diyos. Ilalaban mo siya. Amen? Unang-una, napuyat ako kagabi. Pero Sunday bukas, ilalaban ko siya. Amen? Simple lang yan. Pero ilaban mo siya. Bakit? Sino ba nagpuyat? Ikaw. O ba't madadamay si Lord? Ang tagal nyo nang may usapan. Ang tagal nang nakaset. Every Sunday magmi-meet tayo. Every Sunday dala-dala mo yung offering mo na pasasalamat sa ginawa mong kabutihan sa isang linggo. Ang Diyos naman, ano ginagawa niya? Everyday tapat siyang tinutulungan at ang biyaya'y sapat sa iyo.
Tapos, 7 days si Lord. Tapos, 1 day ka lang, every Sunday. Sasabihin, Lord, next week na, hindi ako makatayo. Kung hindi ka makatayo, wala tayong magagawa. Baka naman, pag malapit nang matapos ang church, ay saka makakatayo sa higaan. Gumaling ako, Lord. Gumaling ako. Lumakas ako. Amen ba? Simple lang. Amen. Pero, di ba? Yun ay maraming bagay para ilaban si Lord. Di ba? May biglang dumating. Okay. Yung biyanan mo. Ako, minsan lang to bumisita. Aalis pa ako ng bahay. Pero ganun talaga mga kapatid. Kailangang ilaban mo yun. Ilalaban mo talaga. Kinikwento ko sa inyo sa amin, di ba? Ganun. Kung hindi sila sasama sa amin sa church, ganun lang. Diyan muna po kayo ha. Enjoy nyo lang yung bahay. May pagkain po, kumain po kayo dyan. Kung ano man yung meron dyan. Pero hindi talaga kami mapipigilan. Pupunta talaga kami sa church. Siyempre, pastor kayo, pupunta talaga kayo sa church. Hindi, miskin na hindi pa kami pastor. Wala kaming record na maalala na hindi talaga kami nagpunta ng church. Nang hindi talaga, alam mo yon, alam naman natin yung totoong yung alam mo sa puso mo na valid yan. Madali naman kausap si Lord pagdating doon. Pero wag nyo namang sobrahan. Hindi, pastor, mabait si Lord. Mabait si Lord, inaabuso mo. Diba? Kaya mo naman eh. Amen ba? Amen. Ano ginawa ng mga kamag-anak namin? Ay di sumama na lang sa amin. Kaya tayo, lagi namin kasama sa church pag pupunta dito. Kasi alam nila na yung aming pagsiserve ay non-negotiable. Bakit? Aba, hindi nga natin kayang pantayan yung ginawa niya sa atin. Dito man lang, maliit na bagay lang. Sabi sa tabi mo, maliit na bagay lang. Pagtanaw lamang ng utang na loob sa kabutihan ng Diyos sa atin. Mark, asa na ba ako? So hindi pa tayo pupunta sa number 6. Punta na tayo sa number 6, baka magkaroon pa ng part 3. Patapos na po ako. Number 6 is a good soldier enlist people to Christ. Yan yung sinasabi ko kanina. What is our goal? Bilang mga mananampalataya, our goal is to plunder hell and populate heaven. Everybody say, plunder hell and populate heaven. Baliktad dyan sa gusto ni Satanas. Ang gusto ni Satanas, punuin ang impyerno ng idadamay niyang kasama niya at alisan ng mga pupunta sa langit. Pero tayo bilang mga lingkod ng Diyos, yun ang purpose. Kaya gusto ni Lord, mag-witness ka. Kahit walang witness protection program. Amen? Mag-witness ka. Kasi ang mga warring angels, yung mga mighty angels, sila na automatic ang magbabantay sa'yo kapag tumatayo ka sa katuwiran. Matthew 28 verse 20. I am with you always up to the end. Amen? Ano sabi niya? Bago niya binitawan yon, anong inutos niya? Go therefore and make disciples of all nations. Ang sabi, mag-witness kayo. Ikwento niyo ako sa kanila. At sabi niya, I am with you always. Sasamahan ko kayo. Ano ibig sabihin nun? Aanhin mo ang witness protection program ay may nakasupport sa'yo na army. Army of angels. Amen ba? Sapat na yon. Amen? Praise God. Mark 16:15. And then, he told them, go into the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes, yun yung condition ha? Anyone who believes and be baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned. Pag tinanggihan nila, di sila ay mapaparusahan. Kung sila'y sasampalataya, sila'y maliligtas. Napakasimple ng salvation eh. Kasi hindi tayong naghirap, hindi tayong nagbayad. Ang Diyos ang nagbayad. Kaya simple ang salvation.
Ano ibig sabihin? Simple kasi may nagbayad ang Diyos. Ano lang ang kailangan gawin ng tao? Kagaya nung nakapako sa krus, nakatabi ni Jesus. Kriminal siya. Sobrang sama. Anong sinabi niya? Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Kriminal yun. Anong sabi ng Panginoong Jesus? O sige, ito muna ang kondisyon. Saan ka kasapi? Born again? Katoliko? Iglesia? Jehovah? Mormons? Hindi na tinanong. Pangalawa, nabautismohan ka ba? Hindi na tinanong. Ikaw ba'y mabait? Of course. Hindi mabait. Kriminal nga eh. E di yung mga taong ginawa ng masama, ay salamat, may hustisya kami. Pero doon sa oras na yon, yung kriminal, sinagot ng Panginoon, ngayon din. Ba't sinabing ngayon din? Isasama kita sa paraiso. Isasama mo sa paraiso, kriminal. Kasi nga, ang susi ay ano? Pagkilala kay Jesus. Ang pagpasok sa langit ay pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Namatay si Jesus para solusyonan ang lahat ng problema ng tao, lalo na ang kasalanan. Kaya ang gagawin lang ng tao, magpapakumbaba. Yung mga taong ayaw tumanggap kay Jesus, yun yung nakapako sa kabila. Di ba? May nakapako pa sa kabila. 3 yun eh. Anong sabi nung isa nakapako? Kung talagang Diyos ka, sige nga, bumaba ka dyan. Iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo rin kami. Yan yung mga taong hindi naniniwala. Ang gusto nila ay prove yourself first. Yun yung to see is to believe. Eh dito, nanalig. Hindi pa naman siya siguradong Diyos talaga. Pupunta talaga sa langit. Pero pinili niyang sumampalataya. Kagaya mo at kagaya ko. Piniling sumampalataya kahit hindi pa naman talaga nararanasan ang langit at ang pangakong kaligtasan. But because of our faith, yun na, establish sa'yo na ikaw ay tagalangit. Yun ang nagagawa ng pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. Ebidensya. Mga bagay na hindi mo pa nakikita. Yung faith mo, yun daw ang ebidensya nung hindi mo nakikita. Dahil sa faith mo, nakikita mo na. Di ba masaya ka ngayon? Excited ka? Dahil sa pananampalataya mo. Amen? So, kailan lang, di ba? Yung mga pinag-pray natin. Bakit nangyari yung mga bagay na? Because of faith. Amen. Si ano nga to? Si anak, ano nga pangalan mo? Apa? Christine at saka si Mariel. Di ba? Kita nyo? Yung mga nangyayari na unusual, hindi maipaliwanag, pero nung nag-pray sa Panginoon, pinagaling ng Panginoon. Ano yung pinakamatindi na parang ilang months pa lang nakalipas? Di ba yung kay Lolo Delio? Ano ang tawag doon? Prostate. So hindi madali yun. Pupunta dito, bit-bit yung bag, puno ng dugo. Pero, di ba? Nung tayo sumampalataya at manalangin sa Panginoon, may lock yan, di ba? Yung catheter. Natanggal yung lock, habang tulog, may humila, at sinabi niya, walang pain. Instant. Walang gamot. Wala lahat. Wala ng dugo. Back to normal. Paano ka mag-aanilangan? Alam mo na matino at matuwid yung commander-in-chief mo. Amen? Di ka mag-aanilangan.
Ibubuwis mo talaga yung buhay mo. Yung paglilingkod mo. Amen ba? Bigyan niyo ako 5 minutes, tapos na. Matthew 12:30, anyone who isn't with me opposes me. And anyone who isn't working with me is actually working against me. Kapag hindi, di ba? Pag hindi ka talaga kasama, nagkakalat ka. Pag nagkakalat ka, hindi ka kasama. Pero pag kasama ka ng Panginoong Hesus sa paglilikom at sa pag-gather o paggawa ng kanyang business, ng kanyang interest, which is souls, kasama ka. Amen? So doon nagkakaisa tayo. Yung body of Christ sa buong mundo. Hindi man tayo magkakaisa sa iisang lugar. But we are one in the Spirit because of the Holy Ghost. The one who is working sa buong body of Christ. At ano ang ginagawa ng buong body of Christ sa buong mundo? Like Charles Kirk. Kilala niyo si Charles Kirk? Diba? Yung kamakailan lang ay nagsasalita doon sa university sa harap ng mga students at biglang binarel. Ilang araw pala nakalipas, diba? Yun ang tungkulin natin lahat eh. Kasi tayo nga yung mga spiritual soldier. Kaya dapat ang soldier alam ang kanyang mission. What is our mission? To win souls and make disciples. What is our purpose? To love the Lord our God and to love our neighbor. Palakpakan natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Kapatid, gusto kitang i-encourage, no? Kailangan ma-sold out ka talaga. Being with Christ. You must be willing to endure sufferings. Kasama yan. Kung kilala mo si Stephen, habang siya'y nangangaral ng salita ng Diyos, si Stephen ay pinatay ng mga tao sa pamamagitan ng pagbato. Yung 12 disciples nanindigan hanggang dulo. Hindi nila isinuko ang kanilang pananampalataya. Kung titingnan natin, ang kanilang kamatayan ay hindi simple. Si Pedro, paano siya pinatay? He crucified upside down. Sabi ni Peter, nung siya'y papatayin, hindi ako karapat-dapat ipako sa krus kagaya ni Jesus ng aking Panginoon. Ipako niyo akong pabaliktad. Kaya pag nakita kayo ng cross na naka-ekes, nakaganyan, nakatiwarik yung ulo, yun yung sign ni Peter. Si Andrew, naglilingkod sa Panginoon, the same. He crucified on an X shape. Si James ay pinitulan ng ulo. Si John, namatay siya. He survived boiling in the oil and exile at Patmos. Nilubog sa mantika. Ano itsura kaya niya, no? Nilubog sa mantika. Nakasurvive siya eh, sa kamatayan. Hanggang sa namatay na rin siya sa katandaan. Pero imagine mo yung balat niya. Si Philip, crucified also upside down. Bartolome, sinunog ng buhay at pinutulan ng ulo. Si Tomas, sinaksak ng spear sa India. Si Matthew, he was killed with a halberd. Si James, binato
sinaksak hanggang sa mamatay. Isa sa mga isinulat ni Pablo, mga kapatid, hindi pa umaabot sa pagdanak ng dugo ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya anuman ang nararanasan mo, anuman yung challenges sa paglilingkod mo, anuman yung mga pagsubok na ngayoy dinadaanan mo, lampasan mo. Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Please raise your hands to God. Hallelujah. As a good soldier of Christ, your commander-in-chief is now looking at you. Magpakalakas ka. Magpakatatag ka. He will equip you with His armor, with a shield, breastplate, belt. Hallelujah. Jesus. 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 He will protect you no matter what. Just put your trust in Him. He will not leave you nor forsake you. He will strengthen you with His righteous right hand. Kung nang lalambot ka, kung nang hihina ka, bubuhusan ka niya ng kalakasan ng gagaling sa Kanya. Magtiwala ka, magtatagumpay ka. Christ my all in all, my joy, my salvation. And this hope will never fade. Heaven is my home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Everybody sing and Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Habang nandyan ka, kapatid, open your mouth. Talk to God. Jesus, no Open your heart. no Huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. Hindi ka niya i-judge. Iintindihin ka niya, unawain ka niya, tutulungan ka niya. Siya ang sagot sa maraming tanong sa isip mo. Come on. And kung wala kang maisip, just praise the Lord. Pasalamatan mo siya dahil tapat siya at mabuti sa buhay. Yes, Lord. Thank you, Father. Heavenly Father, thank you from the bottom of our hearts. Tunay na maaasahan ka. Salamat po.
walang pangamba, walang takot. We will fight. We will continue to fight. At maninindigan kami sa salita mo. Tatayo kami sa katuwiran mo. Salamat. We have this living hope in you. Babalikan mo kami. Kukunin mo kami. Tagumpay. Tagumpay. Tagumpay hanggang dulo. Kapatid, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Sa pangalan ni Jesus. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Christ is enough for me. Everything I need, He's in you. And everybody say, Amen. Palakpakan natin si Lord.